Operasyon ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board kontra sa mga motoristang lumalabag sa Joint Administrative Order o JAO isinagawa sa EDSA Balintawak area. Ito ang exclusive report ni Ria Fernandez. Alinsunod sa Joint Administrative Order, inabangan ng mga enforcer mula sa Land Transportation o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga pampublikong sasakyang bumabagtas sa EDSA Balintawak area. Target umano nilang hulihin ang mga sasakyang hindi sumusunod sa alituntunin nila gaya ng kawalan ng prangkisa, lisensya at papeles. Sa katunayan, isang bus galing norte ang inimpound dahil nahuling walang papeles, habang isang jeep naman ang na-technically impound kung saan kinuha na lamang ang plaka nito na siyang tutubusin ng operator. Ilan sa mga dahilan kung bakit nahuli ang jeep ay ang kawalan ng lisensya ng driver, hindi rehistrado ang sasakyan, wala rin itong plate light at walang fare matrix. Sa kaso ng paglabag sa JAO, madalas na nai-impound ang mga sasakyan dahil napakamahal na multa upang matubos sa mga ito. Dahil dito, may panawagan ng LTO sa mga pasaway na mga pampublikong sasakyan gaya ng mga kolorum. Ang advice namin sa kanila, sa mga operator, kailangan sila mag-apply ng prangkisa sa LTFRB, mga franchise. Kasi kailangan talagang ayusin na nila mga sasakyan para maiwasan yung mga panguhuli sa kalsada. Nagbigay rin ng abiso ang ahensya sa mga pasahero. Alamin nila na yung mga sasakyan nila kasi pagka mga kuluro masakyan magkaroon ng aksidente ay wala silang seguridad. Hindi sila babayaran ng insurance. Samantala, hinihikayat naman ng LTFRB ang bawat mamamayan na isumbong ang public transport violators sa kanilang mga hotline na makikita sa likuran ng mga pampublikong sasakyan. Tumawag lang po sila sa hotline natin na sa landline 426-2515. Meron din po sa yung nakakabit sa likod ng mga sakyan, kadalasan yung cell number 0921-448-447. Mula nang ipatupad ang JAO noong Hunyo, 54 na sasakyan na ang nai-impound dahil sa paglabag dito at wala pang natutubos dahil sa kamahalan ng multa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.